Isinusulong ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang ang pagkakaroon ng dagdag na pondo ng militar para mapalakas ang depensa ng bansa. Sinabi ito ni Catapang sa harap ng patuloy na activities ng China sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Jade Miguel. Nanawagan ng mas malaking budget para sa Defense AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Catapang Jr. sa isang pagdinig ng Senado tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Catapang, ito ay para mas mapalakas ang depensa ng Pilipinas laban sa patuloy na pangaharas ng China sa ating Filipino vessels. Suwestyon ni Catapang 1% sana ng ating national budget at 2% ng ating gross domestic product ay ilaan para sa national defense. The funding is very crucial for our modern program. As you stated earlier, our Honorable NSC is recommending that at least 2% of the gross domestic product. On my part, I would recommend also that at least 1% of the proposed or approved budget every year will have to be allocated. That should be the benchmark. Hindi naman ito tinutulan ni Senador Antonio Sonny Trillanes IV at malinaw niya na kailangan i-modernize at mas palakasin ang puwersa ng ating sandatahang lakas upang maliitin ng China. Well, maliwanag na kailangan natin talagang i-modernize yung armed forces natin at bibilisan natin ito dapat kasi because of the potential threat to national security. So walang debate doon. Now, on the other fronts, kung paano natin i-approach yun diplomatically, yun yung tricky part. So, pero at least now, na-raise natin yung awareness, kailangan malaman ng mga kababayan natin at ng international community kung ano nangyayari dito. Samantala, sinang-ayunan din naman ito ng international law expert na si Atty. Roque upang mas pagandahin ang kapasidad ng AFP na depensahan ang ating bansa laban sa pananakot ng China. Maliban sa pagpapalakas ng ating pwersa, naniniwala naman ang dating senador na si Leticia Ramos Shahani na nararapat na tayong gumawa ng aksyon na lagpas pa sa diplomasya at protocol upang mabigyang solusyon ng naturang pagtatalo sa teritoryo. Ayon naman kay DFA Assistant Secretary Benito Valeriano, patuloy ang pakikipag-usap at paghain ng protesta ng ating bansa laban sa China. Sa ngayon nga niya ay 11 diplomatic protest na ang naihain ng DFA laban sa Iginiit nila na ang tanging magiging paraan sa panig ng DFA upang maresolba ito ay sa pamamagitan lamang ng rule of law. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.